anxiety? Mamaya aalamin natin ano yung pagkakaiba. Anxiety. Alright? Asa na tayo? Things and situations with fear and dread. You may also experience physical signs of anxiety such as pounding heart and sweating. No? Talagang dinadaga, yung tawag nila. Kumakabog ang dibdib. Nagiging worried ka masyado. Nagiging anxious ka. Ano ba ang nangyayari? And sweating. Here are some common kinds of anxiety disorder. Ito yung mga common lang, 3 common. Marami pa, pero ito lang yung pinaka-common. Una, tinatawag na generalized anxiety disorder. Ito yung tinatawag na persistent and excessive worry about daily activities and events. No? Yung general anxiety disorder, nag-aalala ka sa mga bagay-bagay pang araw-araw. Pagkain, pagpasok, pamilya. Yun yung tinatawag na generalized anxiety disorder. Pangalawa, yung tinatawag na panic disorder. No, may mga taong may panic disorder. Ano yun? Nagkakaroon ng panic attacks and fear of continued panic attacks. No? Yung may mga taong may anxiety disorder, isang kind din ng anxiety yung tinatawag na panic disorder. Pag nakaranas sila ng panic disorder, talagang ng panic attacks, talagang wala namang nangyayari, wala namang situation. May nakapag-trigger, probably may naisip siya, pero talagang matindi yung takot na nararamdaman niya, hindi siya makakilos, pinapawi siya ng malamig, gano'n mga kapatid, yung tinatawag na panic attacks. And thirdly, yung tinatawag na separation anxiety disorder. Yung mga bata kadalasan sa mga bata may separation anxiety. Pero pagka naman separation anxiety disorder, matindi na. Hindi ka na mahiwalay sa mga magulang mo, yung mga bata ganun di ba? Iiyak lagi. May anxiety disorder. Pero may anxiety separation anxiety. Pero yung separation anxiety disorder ay matindi. Talagang hindi ka mahihiwalay, Excessive fear or worry about being separated from people. Talaga namang hindi ka mapakali pag mahihiwalay ka sa mga tao. Being separated from people with whom the person has a deep emotional bond. So, ayun yung tatlong common anxiety disorder. Generalized, panic disorder, and separation anxiety. Ngayon, anong difference ng fear and anxiety? Fear is the response to a perceived threat. Pagka merong natatakot ka, natetreat ka, kaya nga sabi ko last time, yung pinag-aralan natin yung fear has something to do with death. Wala namang fear nung panahon ni Eva at Adan. Bago pa yung fall, wala namang fear. Nung nagkaroon na ng kasalanan, pumasok na rin ang death. Doon na nagsimula yung fear. Kasi, fear is response to a certain threat. Mayroong nagde-death threat sa'yo, di ba? O natatakot ka. Okay na, intindihan natin mga kapatid? Yung respond mo. Pero ano yung anxiety? Anxiety, while anxiety involves worry about the threat that has not yet or may never happen. Nakita niyo yung difference? Yung fear, ay mamamatay ka Kunwari, may sakit ka, may karamdaman ka, cancer. Cancer sa tumor. May cancer ka, tapos anong mangyayari mga kapatid? Natatakot ka kasi baka mamatay ka. That's fear. Pero yung mga bagay na nagiging anxious ka, baka mamatay ako, baka wala nang maiwan sa mga pamilya. Ano yun? Anxiety na yun. Kasi it may not happen. Naintindihan natin yung anxiety and fear, mga kapatid. So respond to a certain threat. While anxiety involves worry about a threat that has not yet or may never happen. Hindi pa naman nangyayari. Yun yung anxiety. Nakikita natin yung difference. Alright? So, but what is the biblical definition of anxiety? Sabi dito, worry or anxious is from the Greek word merimnao. To be anxious, to have the thoughts occupied with or distracted. Kapag daw ang isipan mo, kapatid, ay occupied, laging tumatakbo sa isipan mo yung bagay na yon. For example, future. You are worried for the future of your kids. Laging tumatakbo sa isipan mo, nadidistract ka, out of focus ka,
you are being anxious. You are being worried. Mga kapatid, andyan kayo? Sabi na, ulitin ko mga kapatid, from the Greek word mirim now, to be anxious, to have the thoughts occupied. Laging tumatakbo sa isipan mo. Yung bagay na yon. Ano pa? Occupied with or distracted. Lagi kang distracted. The Greek word is used 19 times. Yung word na mirim now. Worrying simply means constantly thinking of what might happen. Ano daw yung worry? Worrying is constantly thinking of what might happen. Hindi pa naman nangyayari, lagi mo nang iniisip. Baka walang kainin yung mga anak ko, baka ganito mangyari sa buhay namin. Nako, di ba? Mamumulot na lang kami ng basura. Di ba? Wala pa nga eh. Di ba? Sa pupulutin na lang kami sa kalsada, ganito, tumatakbo sa isipan mo. Kapatid, andiyan kayo, naiintindihan natin? Yun yung being anxious, being worried. Worrying simply means constantly thinking. Ano kayang mangyayari? Ano kayang mangyayari? Ano kayang... So yun yung worry. It is excessive care for the affairs of this life. If you are worried for many things, it will get you distracted. Di ba? Ang isang taong mayroong anxiety disorder, on anxious palagi, hindi siya makafocus eh. Sa trabaho, sa pamilya, apektado lahat mga kapatid. Bakit? Distracted ang kanyang isipan eh. Laging yung bagay na yon na pinag-aalala niya ang tumatakbo sa kanyang isipan mo. Tanungin mo yung katabi mo, ano tumatakbo sa isipan mo? Lakihan mo ng mata para medyo matakot. Ano tumatakbo sa ating isipan? Ano yung bagay na pinag-aalala mo? Kasi you keep on thinking things that might happen. Hindi pa naman nangyayari. Di ba mga kapatid? Paano kaya pagtanda ko? Ano kaya saan ako pupunta? Di ba? You keep on thinking about those things. Hindi masama ang pagpaplano, mga kapatid. Sa aking pagtanda, ito ang gagawin ko para maging stable. O mag-iipon na ako. Walang problema ron. Pero pag nag-start ka na mag-alala, you kept on thinking, distracted ka na, yun na ang tumatakbo sa isipan mo, problemado ka lagi, apektado yung mga action mo, hindi na yun maganda. Hindi na yun pagpaplano. Hindi kayo kapatid? So that is the definition. Now, the danger of anxiety. Ano ba yung danger ng anxiety? Ano yung pwedeng gawin sa atin ito? Ito yung statistic mga kapatid. Anxiety disorders are the most common mental disorder affecting 301 million people in 2019. Most common mental disorder daw ang anxiety disorder. Marami. Maraming tao, isipin niyo, ganun karaming tao laging nag-aalala, anxious palagi sa buhay, iba't ibang aspeto ng buhay. No? 301 million into 2019. Paano pa kaya ngayon after the pandemic, di ba? No? More women are affected by anxiety disorder than men. Ito, statistics ito. Mas maraming mga babaeng balisa sa buhay kaysa sa lalaki. Kasi mas marami silang iniisip, yung pamilya, yung budget, number one. Mas maraming nagiging anxious na mga babae kaysa mga lalaki. Mga lalaki, kahit mamingwit lang ng isda, maghapon, walang gagawin, okay lang. Doesn't care. Kaya medyo konti ang inaapektadong anxiety disorder sa mga lalaki. Kahit walang gawin kahit manood lang, maglalaro, maghapon, walang problema. Pero mga babae, gustong kumilos, gustong may mangyari, gustong mayroong makain, di ba? Yan yung mga kaisipan ng babae. So, mas maraming mga kababaihan ang naapektuhan ng anxiety disorder. Symptoms of anxiety often have onset during childhood or adolescent. Mula pa pagkabata, nakikita na, nag-i-start na yung mga anxiety disorder. Yung childhood or adolescence. Ano yung mga danger ng anxiety? Anxiety. Number one, anxiety disrupts your peace. Kapag may anxiety ka, meron kang pagkabalisa sa buhay mo, walang kapayapaan. Diba? Pagod lagi ang isipan mo. Sino ditong pagod ang isipan? Amen? Diba?
Hindi hindi ito yung sinasabi, oh, ano, hindi ka ba napapagod? Kasi lagi kang tumatakbo sa isipan ko. Iba yun, ha? Iba yun, iba yun. Yung problema ang tinutukoy natin. Ano? Hindi ba napapagod yung problema mo kasi lagi mo siyang iniisip eh. Andiyan kayo mga kapatid? No? Anxiety disrupts your peace. Kamusta ang ating kapayapaan? May kapayapaan ba tayo sa buhay? Kapag wala, baka nagiging anxious tayo sa buhay. Ano? Sabi ng Biblia, Philippians 4:6-7, ang ganda nito mga kapatid, do not be anxious about anything. Ulitin natin, do not be anxious. Huwag ka daw mabalisa sa lahat ng anumang mga bagay. Amen mga kapatid? Huwag tayo mag-alala sa anumang mga bagay. Babasahin natin ulit. Sige po, tuloy po kayo, upo po kayo. Welcome po kayo mga kapatid. Praise God. Sige. Tuloy natin. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your heart and your mind in Christ Jesus. Ang ganda mga kapatid. Sabi niya, do not be anxious about anything. Huwag ka daw mabalisa sa lahat ng bagay, sa anumang mga bagay. Ano bang sabi dito mga kapatid? By prayer and petition. So ang gagawin natin kung nag-aalala ka, ang pinakamagandang gawin, manalangin. Amen? Mag-pray tayo. Anong mangyayari sa atin? And the peace of God, which transcends all understanding. Ibig sabihin, out of this world peace. Yung peace na binibigay sa atin ng Panginoon, mga kapatid, hindi maintindihan ng ibang tao. Bakit peaceful itong tao na ito? Kahit may problema, kahit may pinagdadaanan, bakit may kapayapaan na nanggagaling sa Panginoon? Kasi sinasabi, sumusunod tayo sa kalooban ng Panginoon na kapag tayo ay nababalisa, kailangan tayong lumapit sa Diyos. No, present your request to God. Minsan, imbis na humingi tayo sa Diyos, mas gugustuhin pa natin magmukmuk at mag-alala. Andiyan kayo mga kapatid? Imbis na idulog natin sa Panginoon yung bawat sitwasyon na pinag-aalala natin, ang ginagawa natin, nagmumukmuk tayo, lagi nating iniisip yung bagay na yun. Ito ang sinasabi ng Biblia. No? So kapag wala tayo mga kapatid na kapayapaan, mayroon tayong anxiety, nawawala yung kapayapaan. Andiyan kayo? Sabi dito ng mga kapatid, worry is the interest paid on double before it is due. Ulitin ko mga kapatid. Yung worry daw is interest paid on trouble before it is due. Binabayaran mo na yung interest. Yun daw yung worry na ginagawa sa atin. Nagbabayad ka na ng interest, wala pa man. Sabi mo sa katabi mo, nag-aalala ka ba? Diba? Merong nangyayari sa ating buhay, merong mga problema sa ating buhay, pero kapag nag-alala ka beforehand, nagbayad ka na ng interest. Diba? Umiyak ka na bago pa mangyari yung problema. Yun yung concept nito, mga kapatid. No? Umiyak ka na, nagmukmuk ka na, wala pa man. That's worrying, mga kapatid. So, number one, ano yung ginagawa sa atin ng anxiety, ng pagkabalisa? It disrupts our peace. Kaya maraming tao, mga kapatid, nawawala yung kapayapaan nila. Bakit? Laging nababalisa, laging nag-aalala sa buhay. Nag-aalala sa anong kakainin bukas, anong dadamitin, anong ipang-tuition, lahat mga kapatid lahat ng problema sa buhay, laging nababalisa. Pangalawang nangyayari sa isang taong may anxiety steals your joy. Ninanakaw ng anxiety, ng pagkabalisa, ng pag-aalala, yung ating kaligayahan. Last week, ang topic natin is about joy. Joy is very necessary, mga kapatid, sa buhay Kristiyano. Nagpapatuloy tayo dahil meron tayong joy. So, ninanakaw daw ng anxiety yung joy, na joy na meron sa puso natin. Proverbs 12:25, sabi diyan, worry weighs a person down. An encouraging word cheers a person up. Ulitin natin, worry weighs a person down. Diba? Laging bagsak, laging pasan mo ang daigdig. Bakit? Kasi lagi ka nag-aalala
So kapag pasan mo ang daigdig, laging malungkot. Laging walang joy sa kanyang puso, sa kanyang buhay. Hindi man lang makita ang tumawa, ang umiti. Bakit? Laging nag-aalala eh. Wala po kaming kakainin, wala ano. Andiyan kayo mga kapatid? So, ang ginagawa ng joy sa atin, anxiety steals our joy. Sabi ni Leo Buscaglia, anong sabi niya? Buscaglia, worry never robs tomorrow of its sorrow. It only saps today of its joy. Ninanakaw. Yung worry, ninanakaw yung joy natin sa araw na to. Hindi naman nakakatulong mga kapatid eh. Akala natin nawawala yung sorrow natin sa kinabukasan dahil nagwo-worry tayo ngayon. Hindi naman eh. Ang actually nangyayari, yung joy mo today, ninanakaw ng pagkabalisa at pag-aalala ng buhay mo. Pangalawa, anxiety steals your joy. Ninanakaw ng anxiety yung ating kaligayahan ng pagkabalisa. Pangatlo, anxiety hinders you to accomplish. Hindi mo magawa yung mga bagay na dapat mong ginagawa, nagfa-function ka normally dapat, pero dahil sa pag-aalala, hindi ka nakakapag-function well. Worrying doesn't accomplish anything. Ulitin ko mga kapatid, worrying doesn't accomplish anything. O may natulong ba yung pag-aalala mo? Okay, alalang-alala ka sa mangyayari sa pamilya mo, sa buhay mo, sa health mo, sa career mo, di ba? Sa showbiz career mo. Baka wala na yung aking ningning, ano? Yung kasikatan ko, baka wala. Nag-aalala ka, nakatulong ba? Di ba? Alalang-alala ka, balisang-balisa ka. Di ba? Hindi naman makakatulong. So therefore, worrying doesn't accomplish anything. It doesn't accomplish anything. It doesn't help. Luke 12:25-26, sabi niya mga kapatid, who of you by worrying can add a single hour to your life? Nakakadagdag ba? Sabihin mo sa katabi mo, nakakadagdag ba? Hindi naman nakakadagdag yung pabigat lang yan eh. Di ba? Yung ating pagkabalisa, yung ating pag-alala, hindi naman nakakadagdag ng isang oras sa buhay mo, isang segundo ng buhay mo eh. Di ba? Hindi nakakatulong mga kapatid eh. Since you cannot do this very little thing, sabi ng text na binabasa natin, why do you worry about the rest? Bakit kailangan mag-alala? Ulitin ko yung tanong sa inyo, bakit mo kailangan mag-alala? Kung hindi naman pala nakakatulong yung pag-aalala, pagkabalisa sa buhay mo, anong pinag-aalala mo? Di ba? So anxiety hinders you to accomplish. If you always worry of many things, you will end up undecided and will definitely procrastinate. Ngayon, dahil nag-aalala ka, katulad po, isang example dyan, illustration dyan isa daw magsasaka. Yung magsasaka, laging nag-aalala, baka umulan. Hindi na nagtanim. Di ba? Baka umulan, baka bumagyo. Laging gumigising siya, baka bumagyo Baka dumating yung huling bagyo. Si Pipito Manaloto. Ay, baka bumagyo, hindi na nakapagtanim, bakit? Lagi nag-aalala. So, it doesn't, you can't accomplish because of worrying. If you always worry of many things, you will end up undecided and will definitely procrastinate. Wala tayong nagagalawa, wala tayong nangyayari sa buhay natin, kakaalala natin sa buhay. Amen. So anxiety, another thing, anxiety affects your health. Yung ating physical na apektuhan ng pagkabalisa. Other symptoms of an anxiety disorder may include, Una, trouble concentrating or making decisions. Hirap ka mag-concentrate. Isa yan. Pangalawa, feeling irritable, tense, or restless. Irritable ka palagi. Experiencing nausea and abdominal distress. Ito rin pala ay isang symptoms ng anxiety. Nausea, yung parang nahihilo ka, parang nasusuka ka na, di ba? Yan yung nausea. And then, abdominal distress. Yung sinisikmura ka, o may problema lagi sa sikmura mo. Having heart palpitation. Lagi kang, isa raw sintomas ito, nagpa-palpitate yung puso mo. Then, sweating, trembling, or shaking. Another thing is, trouble sleeping, hindi ka makatulog.
Having a sense of impending danger, panic, or doom. Laging parang, uy, natatakot ka, baka may mangyari. So ito yung isang simptomas. So nakaka-apekto. Biruin mo kung hindi ka makatulog lagi, di ba? Ano mangyayari sa health natin? Mababa ang ating immune system. Pag mababa yung immune system mo, madali kang tabaan ng sakit. So it affects our health. That is another danger of anxiety. Another thing is anxiety impedes your spiritual growth. Yung anxiety, mga kapatid, pinapahinto niya yung iyong paglagong spiritual. Bakit? Being constantly anxious is manifestation of lack of knowledge of God, and lack of trust in God. No? Perpetual worry chokes our faith. Instead of worrying, we should pray. Ulitin ko, mga kapatid. Being constantly anxious is a manifestation of lack of knowledge of who God is and lack of trust on what God can do. Ang ibig sabihin, mga kapatid, ang ibig sabihin daw ng being anxious, hindi mo kilala si Lord. Hindi mo kilala talaga ang Panginoon. Kasi kung kilala mo, bakit ka mag-aalala? Di ba, kapatid? Kaya ka nag-aalala, nababalisa sa buhay mo, hindi mo kilala ang Lord. Kung kilala mo man ang Lord, pangalawa, bakit ka pa rin nag-aalala? Kasi hindi ka nagtitiwala sa Diyos. Na kaya niyang gawin yung mga bagay na imposible. Nakikita natin, mga kapatid, kaya ka nag-aalala, bakit hindi mo kilala ang Diyos? Hindi mo alam na siya'y makapangyarihan, He is omnipotent, omnipresent, omniscient God. O ngayon, alam mo na pala na ang Diyos ay makapangyarihan, siya ang lumalang ng langit at lupa, lahat ng bagay dito sa mundo, bakit ka pa nag-aalala? It means, hindi ka nagtitiwala doon sa Diyos na kilala mo na. Dalawang bagay lang eh. So, hindi tayo lumalagong spiritual. Yung ating pagtitiwala sa Diyos, hanggang grade 1 na lang. Hindi na nagle-level up, mga kapatid. So, perpetual worry, ibig sabihin ng perpetual worry, hindi na mapatid na pag-aalala. Perpetual worry chokes our faith. Sinasakal yung ating pananampalataya. Instead of worrying, pray. Manalangin tayo. Anxiety, no? Tandaan natin, nothing is too difficult for God. Walang mahirap sa Diyos. Tapikin mo yung katabi mo, walang mahirap sa Diyos. Huwag ka nang mag-alala. Amen? Amen. Praise God. Anxiety is unhealthy. That is why the Bible repeatedly telling us not to worry. Paulit-ulit sinasabi ng Biblia. Do not worry. Do not be anxious. Laging inuulit. Bakit? It is unhealthy. Unhealthy physically, unhealthy emotionally, unhealthy spiritually. Third point, mga kapatid, lastly, how are we going to deal with anxiety? Dealing with anxiety. In the first point, we differentiate anxiety from anxiety disorder. It is normal that we experience anxiety, even a Christian, but anxiety disorder is a mental condition or mental health condition that we need to deal medically. Magkaiba yung anxiety and anxiety disorder. Pag normal na ma-experience natin yung anxiety, nagkakaroon tayo ng anxiety, kahit Kristiyano. Pero yung anxiety disorder, kailangan mo ng doktor. Diba? Kailangan mong magpa-check kasi may proper diagnosis, may proper medication sa anxiety disorder, no? Sa psychologist. Medical condition needs medical attention. Diba? Kung yung case mo, medical condition, anxiety disorder, not just anxiety, kailangan mo ng medical attention. Kailangan mo ng doktor. No? Jesus, as part of His Sermon on the Mount, from chapter 5 until 7, urged His listeners not to be anxious. Pero yung nag-preach ang Panginoon, yung tinatawag na Beatitudes, Sermon on the Mount, 3 beses niya sinabi, do not worry. Basahin natin. Matthew 6:25, anong sabi niyan? Therefore, do not be anxious about your life. Do not be anxious, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? Therefore, do not be anxious about tomorrow.
Amen? Malinaw mga kapatid. 3 beses niya sinabi dito lamang sa sermon na ito na do not worry. Do not be anxious. Saan daw hindi tayo magiging anxious? Una, sa ating kakainin, sa ating iinumin, sa ating dadamitin, at sa kinabukasan natin. Huwag daw tayo mag-aalala dun sa mga bagay na yon. So how are we going to deal with anxiety? Number 1, remind yourself, 3 bagay lang mga kapatid. Andyan pa ba kayo? Amen. 3 bagay lang na gagawin natin para ma-deal natin yung anxiety. Base sa text natin. Una, remind yourself of what is more important. 3 remind, 3 R. Una, remind yourself of what is really important. Ano ba yung dapat, ano talaga yung mahalaga? Okay? Bakit natin sinabi yon? Matthew 6:25, for this reason I say to you, do not be worried about your life, as to what you will eat or what you will drink, nor for your body as to what you will put on. It is not life more than food, and the body more than clothing. So para ma-deal mo yung anxiety problem mo, kapatid, lahat tayo nakaka-experience ng anxiety. Para ma-deal mo yung anxiety mo, number 1, alamin mo ano ba yung mas mahalagang bagay. Ano ba yung pinakamahalaga? No? Ano bang mahalaga? Yung damit o yung body? Ano bang mahalaga? Yung buhay o yung pagkain? Alamin mo kung ano yung mahalaga. Remind yourself of what is more important. Ano yung mas mahalagang bagay? Yun ang lagi nating isipin. This text started with the praise for this reason. Nagsimula siya sa for this reason eh. Therefore, ibig sabihin, may pinaghuhugutan si Jesus. Nanggaling siya sa previous text, sa verse 24. Mga kapatid, andiyan kayo? Nakakasabay tayo? For this reason niya, sabi niya eh. He is drawing a conclusion from previous argument. Kaya siya nagsabi ng therefore. May pinaghuhugutan si Jesus doon sa previous text. Okay? He is drawing a conclusion from previous arguments. The previous argument is about making a distinction between storing up treasure in heaven and treasure on earth. Pag binasa mo yung context, bago pa sabihin niyang, therefore, I say unto you, do not worry, binabanggit na ng Panginoon yung pag-iipon natin sa langit ng kayamanan kaysa dito sa lupa. Pinapakita niya na mas mahalaga yung mga bagay na panglangit kaysa panlupa. Para hindi ka maging anxious, mabalisa sa mga bagay dito sa mundo, isipin mo ang mga bagay na mas mahalaga, wala dito sa lupa. Andiyan kayo, mga kapatid? Babalansihin natin ano ba yung mas mahalaga. Amen? Matthew 6:19-20, sabi niya rin, say, do not store up for yourselves treasure on earth, but in heaven. For where your treasure is, there your heart will be also. Anong pinag-aalala mo kung nakafocus ka, kapatid, sa pag-iipon sa langit? Andiyan pa ba kayo? Anong pinag-aalala natin? No? Yung binibigay natin sa Panginoon, alam nating pumupunta sa langit, ibig sabihin, nag-iipon tayo ng kayamanan sa langit. Ano yung dapat natin ipaglala kung mawala yung mga bagay na yon? Matthew 6:24, no one can serve 2 masters. Bago yung 25, sabi niya dito, 24, you can serve 2 masters, for either he will hate the one and love the other, or he will devoted to one and despise the other. You cannot serve God and mammon. No? You cannot serve God and mammon. From Greek word mammon, ibig sabihin mammonas, ibig sabihin the god of wealth. Idol sa wealth, mga kapatid. Mammonas is a Syriac word, a name given to an idol, worship as the god of riches. Hindi mo daw, bilang isang Kristiyano, hindi mo pwedeng paglingkuran si Lord, tapos paglilingkuran mo yung kayamanan. Gagawin mong Diyos, hinabol-habol mo yung kayamanan, kasi kapag hinahabol-habol mo yung kayamanan, naglilingkod ka para sa kayamanan, kapatid, lagi kang worried, lagi kang balisa pag nawalan ka ng pera. Andiyan kayo? Hindi ka makatulog pag wala ng pera sa bulsa mo. Hindi ka na makatulog. Bakit? Kasi ang Diyos mo na, nagiging Diyos mo na ay kayamanan. Andiyan kayo mga kapatid, ang hinahabol, pinaglilingkuran mo na, sinusunod mo na, yung kagustuhan ng kayamanan, hinahabol mo papunta. Hindi na yung kalooban ng Panginoon eh. So lagi kang balisa.
So ito yung dito humuhugot ang Panginoon. After pointing out that we should not be fixated with earthly treasures and material possessions to the point of making it an idol, we serve Jesus. No? We serve Jesus, and Jesus says, therefore do not worry. Doon siya humugot. Sino ang Panginoon mo? Sino ang pinaglilingkuran mo? Pera o ang Diyos? Kapag pera ang pinaglilingkuran natin, sigurado, palagi tayo mag-aalala. Kung mga riches of this world ang ating pinaglilingkuran, ang number one, pag sinabi natin pinaglilingkuran, sinasabi natin Diyos, siya yung nagiging number one sa buhay mo. Kung yung mga bagay dito sa mundo, yung riches of this world, ang number one sa buhay mo, lagi kang balisa pag nawalan ka. Nawalan ka ng pera, balisa ka. Pag nawalan ka ng trabaho, balisa ka. Pag nawalan ka ng bahay, balisa ka lagi, mga kapatid. Andiyan kayo? Kaya nga yung tinutukoy dito, mga kapatid, ano yung nag-aalala tayo sa pagkain, sa inumin, sa dadamitin natin. Those are riches of this world. Therefore, being materialistic will certainly make a person anxious. Ang pagiging materialistic, mga kapatid. Pag focus sa mga bagay na material, ang nangyayari sa atin, nagiging anxious tayo. Love for money will make you restless. Love for money will make you restless. Walang kapahingahan ng taong nagmamahal sa pera. Walang kapahingahan. Natutulog yan, perang iniisip. Mahal na mahal niya yung pera eh. So love for money will make you restless. Walang kapahingahan. Lagi kang anxious. So, number one, remind yourself of what is important. What is really important? Yun ang alamin natin. Kasi, number one, remedy para tayo ay hindi maging babalisa, paalalahanan natin yung sarili natin sa ano yung mga bagay na mahalaga. Life is more important than food. Nag-aalala tayo sa pagkain. Magpasalamat ka muna, may buhay ka eh. Di ba? Number one principle para ma-deal natin yung anxiety natin, ano ba yung mas mahalaga? Buhay kaysa pagkain. Nag-aalala ka sa pagkain, may buhay ka nga eh. May hininga kang binigay ng Panginoon, paggising mo ng umaga, buhay ka eh. Bakit ka mag-aalala doon sa kakainin mo? Di ba, kapatid? Ano ba yung mas mahalaga? Life is more important than food. Body is more important than clothes. Buti nga healthy ka eh. Buti nga may katawang ka eh. Mga kapatid, nandiyan kayo? This will give us a contentment and pagiging grateful in life. Gratefulness in life. Kapag gano'n yung concept mo, ano ba yung mas mahalaga? O buhay kaysa pagkain. Katawan kaysa damit. Magiging grateful ka, magiging content ka eh. Magiging grateful ka sa buhay, mga kapatid eh. Contentment and gratefulness in life. We shouldn't worry about what we do not have, but be grateful of what we already have. Nag-aalala tayo doon sa wala tayo eh. Andiyan po ba kayo, mga kapatid? Alalang-alala ka doon sa mga bagay na wala. Yung meron ka, pinagpasalamat mo na ba? Di ba, mga kapatid? Nag-aalala tayo sa mga bagay na hindi naman dapat. This will give us a contentment and grateful in life, being grateful in life. We shouldn't worry about what we do not have, but be grateful for what we already have. You are actually blessed than other people. Alalang-alala tayo doon sa mga bagay na wala tayo eh. Wala po ako nito, wala po akong sasakyan, wala po akong magagarang kasuotan, wala akong branded na kasuotan, wala po akong sapatos na Jordan, wala akong iPhone. Lagi tayo nag-aalala doon sa mga bagay na yung mga kapatid, hindi tayo maging grateful kung ano yung binigay na sa atin ng Panginoon. Ano ba ang mas mahalaga? Di ba? Alamin natin kung ano ba yung mga bagay na mahalaga. You are actually blessed than other people. Isipin niyo yun, mga kapatid. Actually, mas blessed ka pa nga sa mas nakakaraming mga tao eh. Yung nandito ka lang sa ibang bansa, nakakapagtrabaho ka, may trabaho ka. Yung ibang mga kapatid, pangarap lang nila yun eh. Naintindihan niyo ba yung sinasabi ko, mga kapatid? Magpasalamat tayo doon sa meron na tayo. Hindi doon nagwo-worry tayo. Ito ay personal story ko, mga kapatid. We often remind our kids to be grateful for everything. That is why you will often hear them, lagi mong madidinig sa kanila, thank you, maliit na bagay, magpapasalamat yung mga yan eh. Small things. One day, when we were eating in a fine dining restaurant, ito story ko to eh. I told them, be thankful because for other people,
This is just a dream for them. Kapag nakakakain tayo ng masarap, magpasalamat kaysa mag-alala tayo, mga kapatid. Mag-worry tayo sa mga bagay-bagay. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Kasi sa ibang tao, pangarap lang nila yun eh. Nandiyan kayo, mga kapatid? Naiyak pa nga si Sister Cherry doon. Dahil nung sinabi ko doon sa mga anak namin, magpasalamat kayo. Kasi naalala ko yung kwento nung aking kaklase sa Bible School, mga kapatid. First Bible School, kumakain sila pagpag. Galing siya sa street children. Nakakilala siya dahil sa isang pastor sa feeding program. No, pinapakain sila ng pastor, lugaw, I think lugaw, no. Doon siya tapos sinisiren sila ng gospel ng pastor na 'yon. Doon siya nakakain ng maayos. Pero ang kinakain nila, kung hindi niyo alam yung pagpag na tinatawag, sino nakakaalam ng taas ang kamay? Amen. Yung pagpag, kung hindi mo alam, mga kapatid, street children yung mga yon, mga nakatira sa lansangan, kukunin nila yung mga pagkain sa basurahan ng mga restaurant, Jollibee, etc. McDo. Kukunin nila yung mga tinapon na sa basurahan, iipunin nila, gagawin nila, mga kapatid, lulutuin ulit nila. Kaya tinawag na pagpag kasi parang papagpagin mo lang, tapos kakainin mo eh. Yung concept na ganon. Kinikwento niya sa akin yung mga kapatid. Yun yung pagkain nila lagi. Tapos tayo, reklamo tayo ng reklamo, worried tayo, ano kayong kakainin ko bukas? Aba, you are more blessed than other people. Ano bang mas mahalaga? Yan, kapatid, buti nga may buhay tayo. Life is more important than food. Yun yung concept na tinuturo ng Panginoon eh. Alam mo, ano ba mas mahalaga? Nag-aalala ka sa pagkain, may buhay ka eh. Nag-aalala ka sa damit mo, may katawang ka. Andiyan kayo, kapatid? Sabi ni Helen Keller, I cried because I had no shoes. Sabi niya. Until I met a man who had no feet. Sabi niya, iyak daw siya ng iyak. Wala siyang shoes. Hindi nga lang walang shoes eh, wala pang branded shoes. Yun pa minsan, iyak tayo na, wala akong branded shoes. Lord, ano ba yan? Hindi, paano ako makikita ng mga ibang tao na, baka sabihin nila, poor kami. Ayan kayo. Baka sabihin nila, mahirap kami. Yung shoes ko ay galing lamang sa day to day. Baka sabihin nila, mahirap kami, nag-aalala ko. May kapatid, yung iba nga walang paa. What is more important than clothes? Para mawala yung pagiging balisa mo, alamin mo, ano ba mas mahalaga? Boy, magpasalamat ka sa Panginoon, may paa ka pa. Hindi natin, mga kapatid. That's the concept na tinuturo sa atin. Let me ask you something today. Anong mga bagay ang iniiyakan natin na wala tayo? Diba? Ano yung mga bagay na, abay, may buhay ka nga eh. Magpasalamat tayo. Dahil wala tayo. When we focus on what really matters in life, our anxiety about tomorrow will dissipate. Ulitin ko, mga kapatid. When we focus on what really matters, ano ba mas mahalaga? Ano bang mas mahalaga? Nawawala yung ating pag-aalala para sa bukas. Pangalawa, una, remind yourself of what is more important. Pangalawa, remind yourself of who you are. I-remind natin kung sino ba tayo sa harapan ng Panginoon. Para mawala yung ating pagkabalisa. Anong ibig sabihin natin na dito? Sabi ng 6:26, basahin natin sabay-sabay. Look at the birds of the air. They do not sow, nor reap, nor gather into barns. And yet, your heavenly Father feeds them. Are you not worth much more than they? Nag-aalala tayo kasi hindi natin alam kung sino tayo sa harapan ng Diyos. Anak tayo ng Diyos. Anak tayo ng lumikha ng langit at lupa. Mga kapatid, pag ang tatay mo ay milyonaryo, di ba mga kapatid, ano yung pagkaalala mo sa kakainin mo? Andiyan kayo, naiintindihan niyo ba yung concept na tinuturo? Kung ang tatay mo ay milyonaryo, mayaman, hindi ka mag-aalala anong kakainin mo, di ba? Ito yung concept eh. Your heavenly Father feeds them. Itong mga ibon na ito, na hindi naman nagtatrabaho. Pero pinapakain sila, nabubuhay sila. And yet your heavenly Father, sabi dito mga kapatid, feeds them. You are a child of God. God who created the heaven and the earth, the universe, is your heavenly Father. Remind yourself of who you are. Sino ka? I am a child of God.
Sino po tayo? I am? Bakit tayo nag-aalala? Amen? Your Father in heaven who provides food for the birds who do not work 48 hours a week will certainly provide for your food because you are more valuable than them. Hindi naman ito nagtatrabaho ang mga ibon na ito. Wala namang amo, wala namang punch in, punch out. Pero nabubuhay. Kapatid, tayo pa kayang anak ng Diyos. Bakit tayo kailangan mag-alala sa ating mga pagkain? Jesus taught the disciples how to pray, starting with what? Our Father in heaven. Kaya pag nananalangin tayo, it is a very important aspect in prayer that we need to recognize who we are in God. Tayo'y anak ng Diyos. Humihingi tayo dahil anak tayo ng Diyos. We are a child of God. Therefore, whenever we pray, it is important principle to remind ourselves of our relationship with God. Our Father in heaven knows our needs. Alam ng Diyos ang pangangailangan mo. Matthew 6:32, anong sabi diyan? For your heavenly Father knows what you need, that you need all these things. Anong kailangan mo? Alam ng Diyos. Alam ng Ama mo sa langit, mga kapatid. Yes, gusto ni Lord na sinasabi mo pa sa Kanya para mayroon kang connection 24/7, lagi kang lumalapit sa Panginoon. Pero alam ng Diyos kung anong kailangan mo. Kahit hindi mo nga hingin, alam ni Lord eh. No? Kahit hindi mo i-post sa Facebook, alam ni Lord yung kailangan mo. Kahit hindi iparinig mo, kapatid, kailangan ko na ito. Kahit hindi mo iparinig, kapatid, alam ni Lord ang kailangan mo. You are a child of God. One characteristic of a good father is a good provider. Ang isang mabuting ama dito sa lupa, good provider, di ba? Kung ang mabuti akong ama, dapat nagpo-provide ako sa pamilya ko. What more, mga kapatid, and our Heavenly Father is a good father, not just a good father. Our Heavenly Father is a good father. Mabuti ang Diyos, mga kapatid, ng ating Ama. Sabi ng Philippians 4:19, and my God will supply every need of yours according to His riches in glory in Christ Jesus. And my God will supply all your needs. Amen? Lahat ng bakit? He's a good Father. He will provide your needs. Ano man yung pangangailangan, ano man yung pinag-aalala mo, kapatid? Remind yourself na anak ka ng Diyos. Wala kang dapat ipag-alala. Ipoprovide ng Panginoon ang pangangailangan mo. Sabi niya, therefore, another remedy of anxiety is reminding yourself of who you are. I am a child of God. Lastly, remind yourself of who God is. Remind yourself of what is more important. Remind yourself of who you are. Remind yourself of who God is. Para mawala yung pag-aalala mo, pahalalahanan mo ang sarili mo kung sino yung Diyos. Ano ang kakayanan ng Diyos. Matthew 6:30, sabi dito, but if God, kanina Father your Heavenly Father ngayon, but if God who created the heaven and earth, the creator of the universe, the originator of everything, so clothed the grass of the field, which today is alive and tomorrow is thrown into the oven, will He not much more clothe you, O you of little faith? Alala ka ng alala Ang liit ng faith mo. Yeah. Sabi ng Panginoon, He is the sovereign God. He is the one who provides for the needs of all living things. Food for the bird in the sky, who is less important than us. Clothes for the lilies of the fields, who later will be thrown into the furnace. Yung mga magagandang bulaklak, yung lilies, sa Greek word, krinon. Napakagandang bulaklak. Ang Diyos ang nag-provide ng kagandahan, ng kasuotan. Paano pa kaya ikaw, hindi ka ba ipoprovide ng Panginoon ng kasuotan mo? God is your Father. The root cause of anxiety is doubt. Kaya nga sabi niya, of you of little faith, napakaliit ng iyong pananampalataya. Ang root cause ng anxiety, bakit tayo nag-aalala? Maliit yung ating pananampalataya kung sino ang Diyos. Andiyan kayo? Ang liit ng ating pagtitiwala sa Diyos. Ang laki ng tingin natin sa problema at sa ating mga alalahanin sa buhay. Pero yung tingin natin sa Diyos, ang liit Andiyan kayo, mga kapatid?
Jesus himself clearly exposed the root cause of anxiety. We worry because we do not trust God enough. Sabi niya, oh yeah, of little faith. That is a little confidence in God and providence. Ang liit ng pagtitiwala mo kung sino ang Diyos eh. That is of little confidence in God and His providence. We need to always remind ourselves of who God is. Alalahanin natin sino ba ang Diyos. God is omnipotent, siya ay makapangyarihan. Omnipresent, He is present everywhere. Kahit ano yung sitwasyon natin, saan man tayo magpunta, God is present everywhere. He is omnipotent, omniscient. Alam niya lahat ng bagay. Alam niya ang future. No? You might know what the future holds, but you know who holds your future. Ang Diyos ang nakahawak sa future mo. Hindi mo alam ang future. Pero alam mo, ang Diyos ang nakahawak, ang nakabantay sa future natin. Omnipresent, and He is omnibenevolent. Mabuti ang Diyos. Palaging mabuti ang Panginoon. Una, remind yourself of what is really important, what is more important, ano bang mas mahalaga? Bakit ako nag-aalala sa mga bagay na ito? May mga bagay na mas mahalagang binigay na sa akin ng Panginoon. Pangalawa, remind yourself of who God is, who you are, that you are a child of God. And lastly, remind yourself of who God is. Jesus, let me close. Jesus urged us to be anxious about, not to be anxious about what we eat, what we drink, and what we wear, and what tomorrow will bring. His reason is clear, that we have a sovereign God who is also our Heavenly Father. Ang clear ng reason bakit tayo hindi dapat mag-alala. We have God, His sovereign God, powerful God, na hindi lamang Diyos, Ama din nating lahat. Sabi ng 1 Peter 5:7, pinasa rin ni Nanay Carol kanina, casting all your anxiety on Him because He cares for you. Amen. Yung ating mga alalahanin, yung ating kabalisaan, ibigay daw natin sa Panginoon. Bakit? Mahal tayo ng Diyos. Amen. He cares for us. Let us all stand.